Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito sa aking bagong social media platform, Veritas. Kung ngayon lang po kayo nakapanood dito sa Veritas sa YouTube channel ko at sa Veritas sa Meta or Facebook page, paki-follow na po ng aking Veritas YouTube channel at ng aking Informador Facebook page. Dito po, pumipili po ako ng magandang topic na dinidiscuss ko po ng malaliman para mas maunawaan ng ating mga kababayan ang katotohanan dahil naniniwala po ako ang katotohanan o ang veritas ang magpapalaya sa ating bayan. So ang topic pong naisip ko ngayon, takot na ba si Bato? Dati ang ingay nito. Bakit ngayon ay walang komentaryo sa lumalabas na ICC warrant issue? Parang natamimi si Bato eh. Takot na ba ito? Wala kang marinig. Wala tayong marinig ngayon kay Bato. Sa lahat ng mga senador na pro Duterte, ito yung pinakamaingay. Ito yung pinakamaingay si Bato. Tapos ngayon, bigla tahimik ano? Wala ka man lang marinig. Nakakapanibago si Bato. Dati lahat na lang halos gusto nitong magkomentaryo eh. Siya lagi yung ini-interview pag may mga tungkol kay Duterte, kay Digong, kay Sara, kay Kibuloy. Kahit mga alanganin na komentaryo, nagko-komentaryo ito. Ay ngayon, biglang nag-anunsyo si Ombudsman Boying Rimulya na mayroon na daw warrant of arrest kay Duterte, ay kay Bato galing sa ICC. Wala pa ngang confirmation. O di dapat ang komentaryo niya, wala pa namang confirmation. Ayaw ko na muna magkomentaryo dyan. Hintayin muna natin na may confirmation yan. Mahirap mag-comment na wala pa naman. Mga ganon. Ang nag-comment yung abogado niya. Hindi naman tayo sanay sa ganon na ang nagko-comment abogado niya. Ang nagko-comment si Bato mismo. Yan ang ano. Kasi gusto niyang palabasin, matigas siya. Matigas ang Bato. Ang pagpapakita niya na matigas siya, siya mismo ang nagko-komentaryo. Anong sabi niya nun kay Trillanes? Go ahead. Go ahead. Ngayon, nasana, hindi na siya makapagsabi ng go ahead eh. Siguro naisip niya, seryoso na to. Mukhang totoo na to. Kaya ano ito, sabi pa nga ni former Secretary Ronald Llamas, posible daw tumakas si Bato papunta ng China. Para lang kaysa naman sa makulong siya na maaresto siya, madala siya sa ICC. Mukhang hindi handa si Bato sa kahit ilang beses niyang sinasabing handa siya, gusto niyang makasama si Duterte kasi ano daw siya dito, naaawa siya dahil matanda na ito, wala man lang kasama. Pero sabi ni former Secretary Ronald Llamas sa talakayan namin ng Dos Amigos, sabi niya posible yan. Posible yan na tumakas si Bato. Doon na lang muna siya titira sa China hanggang mainit pa siya. Posible daw yan. Wala pa naman sa kanyang whole departure order. Kaya pwede niya pang gawin yan. At mukhang ayaw ni Batong ilabas kung anong options niya, kung anong gagawin niya. Kasi talagang seryoso na ito. At hindi siya makapagkomentaryo kay Trillanes, bagamat sinabi ni John Vic Rimulya, DILG Secretary John Vic Rimulya, na posibleng ang source daw ng impormasyon na yon ay si Trillanes. Alam niya daw yun na posibleng si Trillanes ang source dito. Ay di dapat pagka ganon magko-comment si Bato. Sasabihin niya, wala pa namang confirmation yan. Maniwala kayo kay Trillanes. Malamang si Trillanes ang source niyan ni Ombudsman Boying, di ba? May mga ganong kantsaw si Bato Pero hindi niya masabi yan Kasi alam niyang mga sinasabi ni Trillanes nagkakatotoo
Kaya hindi niya na mahahamon si Trillanes ng go ahead. Gusto mo ikaw pang mag-aresto sa akin. Ha? Um, pero ano ito, hmm, siniseryoso ito ni Bato, itong bagay na ito. Kahit wala pang confirmation, kahit si Ombudsman Buying Rimulya pa lang ang naglabas ng balita o ng isyung ito, siniseryoso niya ito. Sigurado tayo diyan. Anong patunay na siniseryoso niya? Tahimik nga siya eh. Tahimik siya, no comment. Hindi naman yan ang naturalisa ni Bato. Ganyan ba ang naturalisa ni Bato? Tahimik? Hindi nagko-comment sa issue? Hindi. Hindi. Minsan nga alanganin ang mga comment niya. Pero dito, hindi siya makapag-comment. Ha? Posibleng ano lang, posibleng ang bakit hindi siya makapag-comment? Dahil alam niyang seryoso ito. Pangalawa, ha? Ngayon pa lang yata ayaw niya ng patunog kung nasaan siya. Kung anong options niya, kung anong gagawin niya kung totoo nga. Biglang nanahimik ano. Ha? Biglang nagseryoso. Kahit nga si Robin Hood Padilla na dating mayabang din. O di ba sabi ni Robin Hood Padilla no, kung aarestuhin niyo si Bato, isama niyo na ako. Di ba? O ganun yung pag-express ni Padilla ng ano niya, pagmamahal niya kay Bato. At akala mo matapang na sige, gusto niyo pag inaresto niyo si Bato, isabay niyo na ako. Pero ngayon tahimik din si Padilla. Tahimik din si Padilla. Tahimik si Bato, tahimik si Padilla. Hindi nila naturalisa yan. Kaya mukhang lumambot ang Bato Mukhang lumambot ang Bato. Ang nagsalita para sa kanya si Attorney Israelito Torion. Ay mukhang ito yata rin yung kanya magiging abogado. Ang problema, hindi naman nananalo yang si Torion eh. Yung yung kaso ni Kibuloy, wala. Kahit yung petition for bail, hindi Kibuloy, hindi niya maipag-grant. Wala rin. Wala rin pag-asa tong si ano. Ang pag-asa na lang talaga ni Bato, ang pag-asa na lang ni Bato, dahil hindi pa naman lumalabas talaga yung arrest warrant, hindi pa formal or official, maglabas ng desisyon ang Korte Suprema doon sa kaso ni Duterte. Kasi pagka-aresto ni Duterte, ni Digong, agad-agad yung mga abogado niya, sila Torion, sila Panelo, sila Lambino, sila Delgra, nag-file kaagad sila ng petition sa Korte Suprema. Kini-question nila ang legality, constitutionality, validity ng pagkaka-aresto kay Duterte. Hindi daw dapat ito inaresto, sinurrender. Dapat daw extradition, dinala muna sa korte. Korte daw ang nag-issue. Kaya lang, wala pa namang desisyon ang korte na mali nga yung ganawa kay Duterte. Wala pang desisyon ang Korte Suprema. Kung sabihin ng Korte Suprema na mali nga yun, dapat nga talaga extradition. Hindi pwede yung surrender. Ayan. Pwede nang hindi maaresto si Bato. Pwede nang hindi maaresto si Bato. Kasi may na ang Korte Suprema na mali yung ginawa kay Duterte. Pero hanggat wala pang resolution ang Korte Suprema doon sa kaso o sa petition sa legality ng arrest kay Duterte, wala pa. Wala pa. Kahit yung sinasabing mayroon ng order ang rules ang Korte Suprema tungkol sa extradition proceedings na linabas noong October 1, hindi magagamit kay Bato yun. Kasi tungkol yun sa extradition proceedings. Ay may opsyon naman ang gobyerno kung anong gagamitin kung surrender or extradition. Tulad ng ginawa kay Duterte. Si Buying Rimulya lang ang nagsasabi tsaka si Lucas Bersamin na ang gagamitin na kay Bato ay extradition. Pero bakit naman extradition? Ginamit nyo kay Duterte surrender tapos kay Bato bigla kayo extradition. Questionably yun. Ngayon pa lang marami ng mga lawyers groups ang nagsasabi hindi applicable kay Bato ang rules on extradition proceedings kung ang gagamitin ay surrender. At kapag International Criminal Court, mas tama ang surrender kasi hindi naman state ang ICC. International Court ito or International Tribunal. Yan yung wala namang ang extradition kapag may extradition ka sa isang state, another state, katulad ng US. Kaya ito,
Hindi nakakasigurado si Bato. At saka, mukhang duda na rin si Bato. Mahirap. Doon daw sinasabi ni PBBM, hindi ipapaaresto si Duterte. Hindi magko-cooperate sa ICC. Oh. Tapos biglang nag-cooperate, biglang inaresto si Duterte. Ay mukhang ngayon, ayaw nang maniwala ni Bato kahit kay Buying Rimulya, kahit kay Lucas Bersamin. Ayaw niya nang maniwala na hindi nga siya aarestuhin dahil idadaan siya sa extradition. Mukhang takot na si Bato. Ano sa tingin niyo? Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo.